Mission Impossible po tayo mga ka-Pokemon. Welcome po kayo sa Jessa Trading. Bakit po tayo Mission Impossible? Dahil nag-start lang po tayo sa iilang subscribers mula sa 7, tapos naging 50, tapos ngayon ay 100, 200. So sana sa susunod na mga linggo or sana araw lang ay maging 300 na po tayo. So welcome po kayo sa Jessa Trading. Mission Impossible po tayo. And then, ang ating topic ay pag-educate po sa ating mga kababayang mga ka-Pokemon na sila po ay maging collector ng mga Pokemon products, especially po ng sealed boxes po, galing po sa Pokemon. So, kumusta po kayo mga kababayan nating ka-Pokemon? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay patuloy niyo po kaming suportahan. Kailangan namin ng support ninyo. Kailangan namin ng inyong pagsubaybay. Like, comment, share, and subscribe. Tayo lang po ang isa sa mga nagpapamigay ngayon ng ETBs. Lately ay this Sunday po ay nakapagbigay po tayo ng ETBs po. 2 ETBs po sa nag-subscribe po sa atin. So we have the same procedure po this coming Saturday. Like, share, comment, and subscribe po sa ating channel and then sa ating FB page mga ka-Pokemon. And then magkakaroon po kayo ng chance sa ating giveaway po this coming Saturday or Sunday. Abangan nyo po mga ka-Pokemon. Linggo-linggo nagpapamigay po tayo. And then you have 24 hours to claim your prize. At kung hindi nyo po na-claim, then isasama natin sa susunod na giveaway po natin, sa susunod na linggo. So yan po ang Jessa Trading. Maraming po salamat mga ka-Pokemon. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa unrealized gains. Unrealized gains, ibig sabihin, ito po yung mga kita natin sa mga products na ating ininvest or itinatago na hindi pa rin po natin ibinebenta. So they are called unrealized gains or unrealized losses. Halimbawa po mga ka-Pokemon, ito pong product na ito, Lost Origin, sabihin natin ito po ay 100 piso, sabihin natin po natin 100 piso po ito. Tapos pagkalipas po ng 2 taon, 3 taon, ito na po ay 200 piso. So ito na po ay 200 piso. So meron na po tayong kita na 100. So, masaya na tayo dahil meron na tayong kitang 100. So, wag po kayong masyadong matuwa dahil yung pa rin po ay unrealized gain. Baka naman sa sobrang tuwa ninyo ay mapagastos po kayo dahil ang alam nyo, kumita na po kayo ng 100 doon sa product ninyo. So, hindi pa po kayo kumikita habang hindi nyo pa po binebenta yung product na ito. So, yan po yung tinatawag nating unrealized gains. Baka sobra tayong ma-excite dahil sa mga products na ito na hindi pa naman natin ibinebenta or hindi pa natin talaga nakukuha yung tunay na profit kasi nga unrealized nga siya, hindi pa ho binebenta yung product. At masyado na po tayo na-excite at masyado na po tayo na-aliw na gusto na nating gastusin kaagad yung potential na kitain natin sa produktong ito. Dahil ito po ay sealed. Mga ka-Pokemon, yan po ang mangyayari. Dahil sila po ay sealed, talagang tataas po ng presyo. At wag din po kayong mag-alala. Kung nag-alala po kayo, halimbawa, ganoon din kasi ako, kung minsan hindi ko makontrol ang sarili ko, binili ko ng 100, for example, itong Lost Origin, 100 pesos, sabihin na natin para madali po yung computation natin. Tapos bumaba po ng 50 halimbawa po. Nag-aalala tayo o sumasama na ang loob natin. Pero ang totoo niyan, we don't have to feel bad. Wag po kayong dapat maapektuhan nun. Kasi habang hindi nyo pa po ibinibenta yung product niyo, kahit bumagsak po ito, kahit na loss po kayo, kahit na lugi po kayo,
itong product na ito ay meron pa rin pong potential na tumaas as long as hindi nyo po binubuksan. So, yun po yung tinatawag na unrealized losses. So, ganun din po ako talaga. Nag-aalala po ako, namumblema po tayo kapag yung isang product po natin bumabagsak, bumababa, o kaya nagkakaroon ng trending pababa, hindi po binibili, nag-aalala po tayo. Pero totoo niyan, yung pa lang po ay mga unrealized prices, hindi pa ho talaga na ibebenta o kaya hindi ka pa talaga kumikita or hindi ka pa talaga nalulugi habang hindi mo pa po binibenta. So, hold it, hawakan mo lang, wag mong ipagbili, wag kang mag-alala at wag kang magpanik, wag kang magpadala sa emosyon mo para sapat na matimingan mo yung tamang panahon ng pagbibenta mo ng iyong produkto na inipon mo sa mahabang panahon. Maapektuhan po kasi tayo sa ating mga decision making pag naapektuhan po tayo ng ating emosyon at damdamin. Pagdating po mga ka-Pokemon sa ganung mga nangyayari po sa trending po ng market na ito. At lalo na ngayon, dahil po sa Surging Sparks and Prismatic Evolution, lalo na po ngayon, holiday season na naman, tumataas po ang spending ng mga tao dahil may bonus po sila. So lalo na ngayon, ay talaga nagkakaubusan po ng mga produkto. Pero dapat hindi po tayo magpapadala para hindi po tayo magbenta ng products too early at hindi rin tayo magbenta ng products na sobrang takot na takot tayo dahil baka bigla pang bumagsak yung product natin. So, let's think long term. Mamimitigate lahat ito, mga ka-Pokemon. Kapag ang iisipin po natin long term, kung tingin po tayo ng tingin sa graph, tingin po tayo ng tingin sa mga information, every day or every week, talagang sasakit po ang ulo ninyo at malulost track po kayo sa actual na dapat ninyong bibigyan pansin kasi long term po dapat, mga ka-Pokemon, long term approach po dapat tayo para lahat po ng mga concern natin ay mabalance po natin, mga ka-Pokemon. Kasi kung short term po tayo, titignan natin yung daily o kaya weekly events or happenings po ng mga products na ito. Mas marami po tayong emotional fluctuation. Kung mayroong market fluctuation, kasama na rin po yung emotion natin doon. At madidiktahan po yung ating mga desisyon sa mga pagbili o kaya pagbebenta po ng mga products na ito. Dapat we should spend smart at maging stick po tayo doon sa approach natin, sa purpose natin at saka sa strategy natin para hindi po kayo mahiwalay doon sa tamang plano ninyo, mga ka-Pokemon. Kasi meron talaga kayong plano na dapat ninyong tuntunin yon at yun ang magawa po ninyo dito po sa Pokemon investing na ito dahil hindi naman po biro yung pera na ipinambibili po ninyo, mga ka-Pokemon. So, yan po yung konting advice ko, konting opinion ko. This is not a financial advice. This is only an opinion na pwede nyo i-apply sa kahit anong gusto ninyo, sa business ninyo, sa stock market, kahit anything na collectible ay pwede nyo i-apply at pwede nyo rin pong hindi i-apply. Pero isang bagay, dalawang bagay na manutunan nyo po sa amin, sana ay supportahan nyo po kami at ma-appreciate nyo po itong maliit na channel namin, mga ka-Pokemon. Kaya maraming po salamat sa pananatili ninyo. Subscribe po kayo para ma-boost po kami at ma-inspire pa rin po kami na gumawa ng mga channel na ito na Mission Impossible po tayo, mga ka-Pokemon. Mission Impossible po tayo. Uulitin ko po, mga ka-Pokemon, yan po yung unrealized gains and unrealized losses. So, hindi pa kayo nalugi kapag hindi nyo pa ho binibenta. Pero kapag binenta nyo, natakot kayo, nabahala kayo, doon na po kayo manulugi.
At hindi pa rin kayo kumikita kapag hindi nyo pa po binebenta. So kahit na magdoble pa, magtriple pa yung presyo ng item ninyo, kung hindi nyo pa ho binebenta, so hindi pa ho siya talaga kita. Those are paper profits lang. Those are unrealized gains. Yan po, unrealized. Hindi pa talaga pinal na kinita nyo yon. So, kailangan maibenta ninyo, kailangan mailabas ninyo yon after ng fees, after ng shipping, after ng mga opportunity lost. Kasi ito, it's so hard, no? Napakahirap pong ibenta ng mga products na ito. It requires so much time na kakausapin mo sila, kakausapin mo ito, tapos balik-balik yung sa mga customers. So, it requires time and effort. So, yun yung tinatawag nating opportunity lost, na kung saan ay makipag-usap ka sa 10 tao at tapos yung isa ang bibili or 20. Actually, sa iba't ibang market, iba't iba po yung mga ratio or conversion rate na tinatawag natin, mga ka-Pokemon. So, dito po ay syempre kung hindi mo naman talaga ginagawa ito, na magbebenta palagi, magbebenta ka lang after 5 years or after 3 years, then it's gonna be so hectic, no? It's gonna be so much work and effort. So dapat isama nyo sa transition yon, isama nyo sa cost nyo yon, mga ka-Pokemon. Siya nga pala, dito sa Jessa Trading, overtime po ay bibili po tayo ng inyong mga collection. As long as they are sealed or kahit na raw cards, we will buy it fair price po, mga ka-Pokemon. So bibili natin at yun po ay for the purpose na i-resell natin. Kung gusto niyo po ng quick purchase o quick sell, mga ka-Pokemon, mabilis po, no? Mabilis po. Hopefully yan po yung gusto nating i-drive sa ating maliit na store, mga ka-Pokemon. Yun po ang gusto natin para maging liquid po itong mga products natin, na para po siyang easy money lang po, no? Hindi yung matagal maibenta o mahirapan ibenta or kailangan totally ibagsak ang presyo para mabenta. So, yan po, mga ka-Pokemon, no? Yung mga advice natin. And then, essentially, I have the same problem, or ever since, sinasabi ko sa inyo, ang mistake ko ay not buying enough. So, not buying enough. So, kung ako tatanungin niyo, it's better to keep it sealed rather than flipping or reselling. Bakit po flipping or reselling? So how can we flip? How can we resell stuff if we don't have the items? We don't have enough. So kung ako tatanungin niyo, it's better to keep it sealed and then sell it at the right time. Keep it sealed. Diba? Surging Sparks, keep it sealed. So right now, mga ka-Pokemon, I'm slowing down in selling. Unfortunately, hindi ko pwedeng masatisfy lahat ng customers natin. So, there are times na you're looking for 5 ETBs, 10 ETBs, or even more. Much more, mga ka-Pokemon, na hindi po natin maibenta. Kapag marami po, mga ka-Pokemon, much more na hindi natin maibenta. Kasi po, limited po yung stocks natin. Limited po yung items natin. And then, yung items natin limited na nga po, kahit ma-sold out po yan, there will be no new restocks. So far, ang market na ito, there are no new restocks, mga ka-Pokemon. So, wala pong restock. So, unfortunately, the best move, no, transparent po tayo, sana ma-appreciate po ninyo, the best move for us is do not sell. Sell only at the right time. So, kung meron po mga products na sa tingin nyo unlimited, then buy as much as you can. Kung meron po kayong available funds at kung kaya po ng inyong sikmura na bumili po ng mga Pokemon products. But at the end of the day, these are all cardboards. These are all paper, mga ka-Pokemon. So, tayo po ang nagbibigay ng value ng intrinsic prices nito. Tayo po mga consumers, tayo po mga collectors ang nagbibigay ng tunay na value po ng mga products na ito. And then, yun po, no, transparent po tayo, so transparent. Hopefully ay makatulong po ako sa community natin. Maging blessing po ako sa inyo sa pamamagitan po ng mga information na ito. I don't advise flipping and reselling because there's no enough products going around.
So the best thing is to collect or invest, buy as many as you can, as much as you can, and then keep it sealed. Keep it sealed. Magbukas kayo ng ilan, tapos iba yung sealed, dahil mag-appreciate po ng value over time. So it doesn't make sense if you keep on reselling it or flipping it. It doesn't make sense. Bakit po? Because there's no enough products. Kapag i-resell nyo po itong Surging Sparks, how can you resell it? Wala pong new products coming in. So, they're saying, mga ka-Pokemon, itong Surging Sparks, today is December, ang possible po na restocks it's gonna be on February 2025. So, February pa po yun or March. So, it's gonna take a while. So, how can you resell it? Hindi mo pwedeng i-resell siya kasi wala na nga stocks. So, maiipit po tayo. Maiipit po kayo kasi wala pong restock. So, keep it sealed. Tapos, over time, 2 years, 3 years. So, long term, the better. Long term, the better, mga ka-Pokemon. So, yan po yung reality po. Yung transparency natin dito po sa Just for Trading. I only have a few of Paldean Fates. I'm not really selling, siguro last na to. So, medyo meron siyang pulit na konti. So, last na to, I'm probably gonna sell it for probably 3,700 right now. So, yung the rest, hindi ko na po ibibenta. I have so limited, maybe 5. Yun lang po yung Paldean Fates ko or 7, I'm not sure. Tapos, wala na pong darating. There will be no restocks for unless na bumili talaga ako. Pag bumili po ako, bibiliin ko rin po ng 3.8. So, it doesn't make sense, mga ka-Pokemon. So, ibenta ko to ng 3.8 sa inyo. Ibenta ko ng 3.8 sa inyo. Tapos, bibiliin ko rin ng 3.8. Bibiliin ko rin ng 3.7. So, it doesn't make sense, di ba? Tapos, halimbawa, 3.7, bibili ko ng 3.7. Tapos, pagdating ng ibibenta ko ng 3.9. Tapos, pag binenta ko ng 3.9, bibiliin ko ulit ng 4,000. So, you know what I mean, mga ka-Pokemon? Reselling doesn't make sense, especially if there is no product. If there is no product, how can you resell, mga ka-Pokemon? So, it's better off you keep it sealed and sell it at the right time. If there's enough product, probably possible mag-resell or flip. Yung tinatawag na ng flipping. Pwede yon. If you have enough products, and if you have enough items, pero pag ganito nangyayari na there's no enough products, then hindi po siya viable, hindi po siya magiging feasible po sa strategy ninyo. Pero syempre bahala po kayo. Ako lang po ay maliit na tao. I'm just a small person po, small business owner po sa hobby na ito. At hopefully ay makatulong po ako sa inyo. Support nyo lang po kami, ha? Support nyo lang po kami, mga ka-Pokemon. Lost Origin, same thing, same story. Sa Silver Tempest, I stopped buying them. Same story. Surging Sparks, especially Surging Sparks, wala na to yan. Yan na lang yan, kukunti na lang yan. So, naglalaro yung isip ko kung ibibenta ko ba o hindi. But, ganun lang po, mga ka-Pokemon, ganyan po nangyayari. Same thing with, yung gaya ng mga kwento ko sa inyo, mga ka-Pokemon, na halimbawa yan, marami akong ganito, binuksan ko iba, pinenta ko iba, pero hindi na ako bumili kasi mahal na po yung presyo niya. Paano makakabili? Mahal na po. So, ganun lang. Actually, isa na lang ito. Mabenta ko na isa. So, better off na binili ko na lang po yung 10, tapos hindi ko binenta. Then, hanggang ngayon, may 10 pa ako, di ba? Tama po, mga ka-Pokemon, may 10 pa ako ngayon. So, yun po ang concern dito. Concern ko, especially if you are going to investment or going to long term, especially po kung ang purpose ninyo ay mag-grow sa hobby na ito, mag-grow yung inyong collection, mag-grow yung inyong mga products, then yun po yung sequence dito, mga ka-Pokemon. So, yan po, Surging Sparks, kukunti na po yan. Kukunti na po talaga, to be honest. Kukunti po ang products ko. Hindi po marami. Although, sa tingin ko marami pa rin. Kasi right now, siguro ang ETB ko ay nasa 100 pa rin.
more than 100 pa rin yan. Tapos yung parating ko, probably I do have some more products, no, around 200 pa siguro yun. Pero I'm not getting any more, mga ka-Pokemon. Hindi na po dadami yun. Hindi na po yun madadagdagan kasi moving forward na po tayo. Moving forward na po. Yun po ang kwento nito, mga ka-Pokemon. So I'm better off na keeping them sealed for as long as I can, unless na under budget tayo, na kailangan natin ng capital to replenish our stocks, mga ka-Pokemon. So yan po ang ating konting sharing sa gabing ito o sa araw na ito. Sana ay patuloy niyo po kaming suportahan. Mission Impossible po tayo dito sa Jessa Trading. Mission Impossible po tayo dito sa Jessa Trading. At ang dalangin namin ay patuloy niyo po kaming suportahan. Subscribe lang po kayo. At muli po, salamat po at isang magandang araw po sa inyo lahat. Mission Impossible, mga kababayang ka-Pokemon.